Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Isang malaking kahihiyan ang kinakaharap ngayon na SP Chis Escudero na maaaring magpapatalisik sa kanya sa Senado. Senator Joel Villanueva damay din dito. Ayon pa sa balita ay nabuking ni PBBM ang ginawang budget insertion ni Escudero sa national budget ngayong 2025 na nagkakahalaga ng mahigit 140 billion pesos. Ayon pa sa isang source, itong si Villanueva at Escudero di umano ang nagpapadili ng impeachment upang mabasura na ito ng Supreme Court. Dahil imbis na sa July 30 di umano magsa-start ang pagdinig, si impeachment ay iniurong ulit ito sa August 4 ayon sa pahayag ni Senator Villanueva. Ayon sa inilabas na ulat ng Pilipinas Today ay malaking iskandalo ito kung mapapatunayan. Mismong si Senator Soto di umano ang nagsabi na nagalit si PBBM nang nalamang napakalaking halaga ng budget na in-insert ni Escudero. Mukhang ito na ang magpapabagsak ayon sa mga netizens kay Escudero sa pagiging Senate President ngayong 20th Congress. Napag-alaman na si Soto ang mahigpit nitong kalaban sa pagiging Senate President. Ayon sa balita ay mukhang tahimik lang si Escudero sa usapin ng national budget, subalit panay presko nito sa impeachment ng Vice President. Mukhang ginawa noong katapusan ng pagtalakay ng bicameral conference ang budget insertion. Kung nalaman di umano ito ng Pangulo ay hindi ito pepirma sa national budget at maaaring nagveto ito. Nais ngayon ni Senator Soto na maimbestigahan ito sa Senado, samantala mukhang may desisyon na ang Supreme Court hinggil sa fourth impeachment ng Vice Presidente. Napag-alaman na hiningi ng Supreme Court ang paliwanag ng House of Congress hinggil sa procedure ng pagpasa ng fourth impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte na kinwestiyon ng Senado. Kung sinunod ba ng Kamara ang one-year bar rule ng Article 11 of the Constitution, naging sentro ng kontrobersiya ang Senado dahil sa ginawa nitong pagpabalik ng articles of impeachment kahit nagsimula na itong mag-convene noong buwan ng Hunyo. Halos majority ng mga senators sa 19th Congress ang nag-yes to remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment na inalmahan ng mga netizens na pabor sa impeachment na tinawag nilang impartial at hindi patas ang Senado dahil imbis di umano na sumunod sila sa constitutional mandate na shall proceed forthwith to the impeachment ay tila dinidelay pa nila ang impeachment. Kaya panawagan ngayon ng pro-impeachment ng mga netizens ay panagutin si Escudero at 17 mga senador. Okay, ang topic po natin ngayon. Hanggang ngayon, tahimik pa rin. Wala pa rin komentaryo si Chis Escudero sa kontrobersyal na issue ng 142 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Bakit? Bakit tahimik pa rin si Escudero? Guilty ba siya? Wala talagang hindi niya talaga kayang sagutin ang mga issue. Wag nating sabihin hindi niya pa alam 'yan. Kaliwat kanan ang atake sa kanya sa issue na 'yan. Mainstream media, social media, 'yan ang pinag-uusapan. Hindi naman ugali ni Chis Escudero na manahimik. Halos nga lagi siyang nagpi-press briefing, bawat issue sinasagot niya. Kahit nga sa impeachment ni Sara, talagang regular ang kanyang mga press briefing at mga press conferences para sagutin ang mga issue. Ito, hindi na lang ito tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Siya na mismo ang nasasangkot dito. Seryosong ito, seryosong issue ito. Ito ay tungkol sa insertions. Isiningit sa controversial na budget ng 2025, nagsingit di umano si Escudero ng 142 billion pesos. Karamihan yan, mga flood control projects at infrastructure projects sa iba't ibang probinsya. Nangunguna dyan ang Bulacan na 12 billion pesos, ang Sorsogon na kanyang probinsya na 9 billion pesos, at ang iba pang mga probinsya. Matindi itong issue na to. Pero hindi sumasagot si Escudero. Bakit hindi sumasagot? Sabi ni Miel Foley, booking. Booking. Pero lalabas ang katotohanan dyan. Kasi sabi ni Senador Tito Soto, iimbestigahan niya yung mga insertions na yan. Gayun din ang sabi ni Ping Lacson.
Yan ang una niya di umanong gagawin. Imbestigahan ang mga insertion sa 2025 national budget. Yan. Matindi yan. Lalabas talaga ang baho nito ni Chis Escudero. Eh kung makaasta kasi siya, akala mo wala man lang issue sa kanya. Akala mo napakalinis ni Chis. Yung pala, oh. Ha? O, ayan na. Oh, sabi ni Fred Silma, nag-iisip pa yan ng palusot. Oh, wala pang naiisip na palusot. Ha? Once na magsalita siya at humarap sa media, kadalasan niya namang ginagawa yan. Pag may issue, kahit nga hindi tungkol sa kanya, ha? Kahit hindi tungkol sa kanya, nagpi-press briefing ka agad yan. O, pero ngayon, anong nangyayari? Tahimik, ano? Ha? Tahimik. Sa ganyan ka-controversial na issue, hindi ka magre-react? Kahit kunti na masasabi? Kung talagang hindi ka dyan, kung talagang hindi totoo yung mga akusasyon sa'yo, agad-agad maglalabas ka, magpipress briefing ka. Yun naman laging ginagawa niya. Hahamunin niya yung mga naglalabas ng issue na yan. Oh, di ba? Oh, kaya lang, bakit tahimik siya? Ibig sabihin, hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya alam. O kaya, totoo talaga, matindi ang mga naglabas ng ano na yan. Sa totoo lang, hindi naman yan madaling malaman eh. Madaling malaman. Ibig sabihin, mayroon talagang nakakaalam niyan na naglabas ng mga detalye niyan. Actually, mayroon na akong detalye ng mayroon na akong detalye niyan. Sinend sa akin eh. Ito. Bigyan ko kayo ng example. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Ito. Ito yung example. 142 billion, 3,000 na projects yan. 1,600 sa mga projects na yan, may eksaktong round numbers. 50 billion pesos, walang malinaw na detalye. 7 regions ang tumanggap ng higit 60% ng buong budget. Ang iba gaya ng BARM, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, halos walang natanggap. Ano ang mga nandyan sa projects? Ito. Ang Sorsogon, doon, 9 billion, 9.1 billion ang budget na binigay sa Sorsogon. Diyan sa 142 billion na yan. So matindi, ano? 9.1 billion. Ang isa pang binigyan ng grabing pondo diyan ay ang Valenzuela City. Kaya kaalyado niya si Gatchalian eh. Valenzuela City, 14 separate street light projects na bawat street light project ay 20 to 35 million. Ganyan katindi ang project na yan. 764 road projects dyan sa 142 billion na yan. 764 niyan road projects. 44.3 billion niya. Halos lahat ng road projects ang presyo pare-pareho, 100 million. Walang nakalagay na sukat o scope. 100 million, 100 million. Pare-pareho 100 million. Ganyan katindi. 472 flood control projects. 35.3 billion ang inilaan. Pare-pareho ang halaga. 1,270 multipurpose buildings, barangay halls, na umaabot sa 34.9 billion pesos. Ang mga presyo, pare-pareho, 5.5 to 10 million pesos. So, ganyan ka mayroong 424 na projects dyan na bawat isa 100 million pesos. Para copy-paste, parang yung costing copy-paste. Ang nangyari dyan, 424 projects, 100 million.
Basta lang naglista ng 424 na projects, tigwa 100 million bawat isa. Ganun katindi. 486 projects na tigmit 10 million. Tapos 396 na tigpa 5 million. Walang variance, walang estimate. Puro round numbers. 305 projects na tig 50 million pesos. Ganun. Kumbaga naglista lang ng 305 projects, tig 50 million. 424 projects, 100 million bawat isa. 486 projects, 10 million bawat isa. Tapos linista na kung saan-saan yun. Ang maganda dito, nagsabi na si Tito Soto, iimbestigahan ito sa Kanilakson. Yan. Kaya, mananalo ka man chis bilang Senate President, iimbestigahan naman yung mga insertions na yan. Oo, tama ka, Price Tag PH, street lights. Kaya matindi ito. Matindi ito. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga ang ginawa para makumpleto yung 142 billion kasi masyadong malaki yan. Masyadong malaki ang 142 billion. So anong ginawa? Naglista ng, halimbawa, itong mga projects na to, tigwa 100 million, saan-saan ito? Dito ito sa ganitong lugar. 424 na projects yan, pare-pareho ang presyo, 100 million. Tapos 486 na naman na projects, pare-pareho na naman ang presyo, 10 million na naman. 396 naman na projects, 5 million pesos. Walang pagkakaiba. Poros round numbers, eksaktong-eksakto. 305 na projects, tig 50 million. Ganyan katindi. Road projects, 764 na projects, kalsada, 44 million. 44 billion. Pare-pareho ang presyo, 100 million. Ganyan katindi. Bukas i-discuss namin ito ni Cielo Magno sa talakayan namin. Alas 9 bukas. Rinipair ko na to eh. So kita nyo, di ba tahimik si Chis? Hindi naman yan ugali ni Chis na tahimik eh. Hindi naman ugali yan. Pag may issue, sinasagot ka agad yan. Tagalog pa yan. Sabay pa cute. Pero ngayon, wala. Tahimik, di ba? Tahimik. Yung sa politico.com, biglang nawala. Yung, hindi naman yan eh. Sa ganyan kaseryosong aligasyon sa'yo, sa ganyan kaseryosong aligasyon, 142 billion, inaakusahan ka na nag-insertions yun, siningit sa 2025 budget. Kung hindi naman totoo yun, ang dali mo lang sagutin yan. Magpi-press briefing ka lang, sasabihin mo, hindi totoo yan. Kung sino man nagkakalat niyan, mapapahiya lang kayo. Di ba? Ganun lang yan. Kasi kailangan i-clear mo yung pangalan mo kagad yan. Kasi mag-i-eleksyon ng Senate President sa July 28. Siyempre, ayaw mong masira yung pangalan mo. Ayaw mong masira yung Senado. Kaagad-agad, anuhin mo yan, sasagutin mo yan. Isa lang, yan dapat eh. Pero ngayon, wala, di ba? Tahimik si Chis Escudero. Bakit? Unang-una, mukhang nakikita niya eksakto yung mga sinasabi. Mukhang nakikita ni Chis Escudero, may naglabas ng mga bagay na yan. Ang naglabas ng bagay na yan ay alam ang detalye niyan. Di ba? Dapat kasi naisip yan ni Chis Escudero na wag siyang maging mayabang at arugante na parang napakalinis niya kasi mayroon pala siyang ginawang ganyan. Ngayon, kung hindi naman pala totoo yan, yung aligasyon na yan, ay di dapat nag-press con siya, nag-press briefing, sagutin niya kaagad yan. Ang alam lang kasi ng publiko, nakatutok lang yung pag sinabi mong 2025 budget. Nakatutok diyan ang issue kay Martin Romualdez, kay Saldico. Yung Senado wala. Parang pag sinabi mong 2025 budget, Kamara yan, House of Representatives ang nagmaniobra diyan. Yun pala yung mga senador na to, busog na busog eh. Di ba? Ano yan eh?
Kung wala yan, kung hindi totoo yung 142 billion, ang dali lang mag-press briefing ni Cheese. Lagi naman siyang nagpapatawag ng press briefing. Bakit hindi niya masagot yan? Dapat pinapahiya. Pagka ganyan, dapat pinapahiya niya na yung mga naglalabas ng issue na yan. O, hinahamon ko ang mga naglabas nito. Sige nga, magharapan tayo. Ipakita nyo ang detalye ng sinasabi nyo. Oh, di ba? O wala. Lalo na ngayon na napakaseryosong issue ito dahil mag-i-eleksyon ng Senate President. Di dapat ayaw mong masira ka. Ano man na issue laban sa'yo, haharapin mo lalo na ganyan. Di ba? Oh, kaya ang title ng bilyonaryo, tingnan nyo, Escudero, nasa hot seat dahil sa mga isiningit sa 2025 budget. Lalo na pag inimbestigahan yan ni Tito Soto. Pag umatras si Chis Escudero, pag umatras si Chis Escudero sa pagka-Senate President, alam na natin ang rason. Ang kapalit niyan, ayaw niya nang paimbestigahan yan. Alam na natin yan. Oh. Pero kung manalo man siyang Senate President, nag-warning na sila Lacson at Soto. Iimbestigahan nila ang mga insertions na yan. Oh. Ano ko na nabasa ko na yung sinabi nila Lacson at nila Soto, hindi daw nila palalampasin yung mga insertions na yan. Oh. Kaya ano ito kasi alam nyo mga kabunyog, simple lang naman kasi yan. Noong mga huling araw na ng debate sa budget na yan, ang pinag-uusapan na by cam, maliit na grupo na lang ng mga senador at maliit na grupo na lang ng mga kongresista ang nag-usap-usap. Doon siningit ng ng kamera, totoo naman yun. Maraming siningit sila Martin Romualdez at sila Saldico, sila Kimbo. Kaya lang, ang nasira talaga sa budget, pag pinag-usapan ang budget, shout out kay Amado Fabian, pag pinag-usapan yung 2025 budget, ang sirang-sira talaga dyan, sila Romualdez. Pero totoo nga naman, papayag ba ang Senado na alam naman nilang nagmaniobra sila Romualdez at sila Saldico, sila Congresswoman Kimbo, na napakaraming insertions nila Romualdez sa 2025 budget, tapos sila sa Senado, wala. Wala yun eh. Hindi naman pwede yun. Tatahimik ang Senado kung sila ay marami rin. Kaya ibig sabihin, lahat, napakaraming insertions. Nag-insert ang mga kongresista, nag-insert din ang mga senador. At ang nanguna sa insertion sa Senado, si Chis Escudero. O ngayon, gusto niyang mag-Senate President? At linalabas sa kanya ngayon ang mga baho niya. Hindi siya ngayon makasagot. Hindi siya ngayon makasagot. Bakit? Kasi napapansin niya siguro, masyadong eksakto yung mga data, yung mga figures. Di ba, Kabunyog Jesse Garino? Napaka-eksakto ng mga figures, napaka-detalyado. Kung anong totoo, yan talaga yung lumalabas. Yung lumalabas sa dyaryo, lumalabas sa social media. So, ibig sabihin, mahirap harapin niya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Chis Escudero na nag-aastang malinis, ayan, ibinato sa kanya ngayon. Ipaliwanag mo ito, Chis, 142 billion insertion sa 2025 budget. Wala siyang komentaryo. Wala, hindi makapagsalita. Ilang araw na yan. Dapat ngayon nagda-damage control na siya niyan, di ba? Dapat niya nag-aano na siya. O dapat sinasabihan niya na yung media, sagutin ko yan kasi hindi totoo yan. Sinisiraan lang ako niyan. O sige, magpipress ko na ako, press briefing. Hintayin nyo. Umattend kayo sa press briefing ko. Sasagutin ko yan punto por punto. Hindi totoo yan. Malaking kasinungalingan niya. Ang Chis Escudero na napakahilig sa press briefing, ang Chis Escudero na napakadaldal, ang Chis Escudero na napakayabang, pagdating ngayon, tahimik. Hindi naturalisa yan ni Chis. Di ba? Kaya
Ano ito mga kabunyog mga kababayan? Kaya bukas nga yung topic namin ni Shielo Magno, may regular na kaming programa ni Shielo Magno every Thursday. Simula na namin bukas first episode. Alam naman natin si Professor Shielo Magno. Tax ng ina mo. Tax ng ina mo. Ibig sabihin, nagbabayad tayo ng buwis tapos ganyan ang mga pinapupuntahan. Oh. So ngayon mga kabunyog mga kababayan, tama si Dring Bogada. Sa issue ng impeachment, ang bilis mag-press con. Tapos ngayon, tahimik. Tatahimik ka ba sa ganyang napakaseryosong issue? Kung wala ka namang ginawang masama, alam mong paninira lang yan, kaagad-agad sasagutin mo yan. Kaagad-agad sasagutin mo. Silence means, guilty ka, di ba? Ang presumption niyan, pag nananahimik ka, bagay, paano mo nga naman sasagutin yon? Anong paliwanag mo? Kung totoo naman talagang mayroon kang 142 billion insertions, paano mo nga sasagutin yun? Lalo ka lang mababaon dyan. Lalo kang mababaon. Kaya yan mga kabunyog mga kababayan. Ano ito? Mayroong nakakaalam talaga ng detalye niya. Kasi maraming kalaban din si Chis . Maraming kalaban yan. Lalo pa ngayon, sumasama siya dun sa kampo ng Pro Duterte. O sige, sasama ka sa kampo ng Pro Duterte, ito, lalabas ang mga ano mo. Kaya yan mga kabunyog mga kababayan. Mayroon nga mga siguro nakakatunog yung kampo ng ng Pro Duterte. Nakakatunog sila na may ilalabas na malaking issue kay Chis. Kaya siguro naiisip nila nila Marcoleta na maghanda tayo. Pag umatras si Chis, kailangan may pambato tayo. 'Di ba yung mga Pro Duterte Black Senators, mayroon silang nilabas na kapag hindi tumuloy si Chis, ang papakandidatuhin nilang Senate President, si Marcoleta, si Mark Villar o kaya si Amy. Bakit? Siguro may natutunugan sila. May natutunugan sila na may ilalabas na bomba. Mayroong matinding bombang ilalabas laban kay Chis. At ito na yun. Ngayon, 'di ba mayroong mga panawagan ngayon na gawing transparent yung pag-uusap tungkol sa budget, na lalo na pagdating dun sa BICAM, yung Bicameral Conference Committee na masyadong sekreto na, ay doon nagmamaniubrahan, doon ang insertions nangyayari. Tapos ang pinapa-issuehan noon, ang sirang-sira diyan sa mga insertions na yan, Kamara, sila Martin Romualdez. Ipinapakita ngayon, hindi lang naman Kamara diyan ang involved. Pati ang Senado involved diyan. Tingnan nyo ang Senate President. Ilan ang insertions niya? 'Di ba? Yan. Buisingit. Sabi ni Oscar Legaspi. Oo nga si Villanueva, buydila. Buy Solsol. Ito naman, buisingit. Dati ang tawag natin dito, buy kilay. Diyan sa insertion na yan ni Chis, sa Bulacan. Iisang dike, 3 phases ang proyekto. Tigwa 100 million pesos bawat isa. Di ba? Ang tindi, Ang tindi. Kailangang bantayan itong partner ng dalawang ito. So malamang sa 2026 budget, yung partnership na yan, ganun din yan. Ganun na naman yan. Sa bagay, nandyan naman sila Ping Lacson. Si Ping Lacson, hindi palalampasin yan. Pagdating sa mga pork barrel na yan, ayaw ni Ping Lacson yan. At saka sabi ni Ping Lacson sa ni Tito Soto, iimbestigahan talaga nila itong 142.7 billion na insertions na to. Ang pinakamalaki nga, yung Bulacan. So hindi maiiwasan dito, madadawit dito si Joel Villanueva. Usapan ba nila ito ni Chis? Ano ba ang kanilang dito? Usapan. Yan mga kabunyog ang
matindi sa mga nangyayari sa bansa natin. Imaginin nyo yan. Hmm? Ang unang pinakalawang nabusog dito sa insertions ni Cheese ay ang Bulacan at Sorsogon. Ang Bulacan ay 12 billion. Ang Sorsogon ay 9 billion. Imagine nyo yan. Kanino yung Bulacan? Joel Villanueva. Kanino yung Sorsogon? Cheese Escudero. Ha? Yan yun. Kaya ano ito? Kaya pala si Joel Villanueva, ang sipag. Talagang ah, bilang Senate President si Cheese, napaka-aktibo ni Joel Villanueva. Kahit kahit ngayon dito sa papasok na 20th Congress na Senate, makikita mo, laging aktibong-aktibo, bibo itong si Joel Villanueva. Dahil baha pala ng grasya ang kanyang probinsya ng Bulacan. Dahil yan dito sa insertions ni Cheese Escudero. Okay? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po uli sa inyong lahat. Ha? Bantayan natin dito sa 2026 budget. Bantayan natin. Abangan nyo yung namin, pag-uusapan namin to ni Professor Shilo Magno. Every Thursday, 9 p.m. Abangan nyo po. Pag-uusapan namin itong controversial na mga galawan sa budget. Ang 142 billion. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po, follow up uli natin to sa diniscuss kanina. Kanina, diniscuss natin sa gabi-gabing talakayan na tahimik si Cheese Escudero. Tahimik sa issue ng 142 billion na insertion sa 2025 budget. At si Cheese Escudero ang promotor niyan. Sa kanya yung 142 billion pesos na insertions di umano. Pero hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ni Cheese. Kaya lang hindi palalampasin ng mga senador. Nagpahayag si Tito Soto at saka si Ping Lacson, hindi nila palalampasin yung issue na yan. Kahit hindi sumagot si Cheese Escudero, nila yan, iimbestigahan nila yan. Ito mga kabunyog ang balita. Sa interview ni Ted Filon, ayan, lakihan natin to. Ayan mga kabunyog ayan. Interview ito ni Ted Filon kay Tito Soto. Ayan. Budget insertions paiimbestigahan. Umano'y 142.7 billion insertions sa 2025 budget, paiimbestigahan ni Senador Soto. Yan Ted Filon and DJ Chacha. Hindi po yan fake news. So maganda yung sa interview ni Ted Filon kay Tito Soto, inassure niya na hindi niya palalampasin yan, yung insertions issue na yan. Yung 142.7 billion ay iimbestigahan. Sigurado, yan Ano po yan? Hindi naman yan magsisinungaling si Tito Soto diyan sa interview ni Ted Filon kasi alam niyang pag hindi niya ginawa yung pangako niya na yan na iimbestigahan, magiging negative ang komentaryo sa kanya ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha. Marami pa namang mga viewers at listeners yan. Kaya yung sinabi na yan ni